sinasabi niyo po na sa April 1, may mga ilang manufacturers na ang nag-abiso ng pagtaas ng presyo ng ilan sa mga pamilihin. Ano pong produkto yan exactly? Basic goods po ba ito? May halong basic goods, no? Kasi mga si manufacturers, lalo yung mga malalaki, multinationals, no? They cut across all categories, no? So meron silang kape, may gatas, no? So they're into many categories. So yes, medyo kasama basic goods. May halong basic, yes, may halong basic goods. So we're talking Correct. about, halimbawa nga, kape, sardinas, noodles, mga tinapay. Magkano po yung pinag-uusapan natin dun sa ilan na nag-abiso na magiging taas presyo pagdating po ng April 1? Hindi nga across the board. Ibig sabihin, may areas, no? We're talking regions, no? May areas na medyo gumalaw na konti ang presyo dahil siguro nga sa distribution cost, no? Gasolina, no? Nagtaas, tuloy-tuloy, no? Ilang linggo na. So, nabisuan na medyo tataas yung kanilang, sinabihan ako na medyo tumaas yung presyo sa ilang lugar outside Metro Manila. So yung pinag-uusapan po natin na April 1, sa labas po ito ng Metro Manila, pero mangilan-ngilan lang na mga produkto sa ilang supermarkets din outside of Metro Manila. Okay, let me correct that. Okay. Yung April 1, the whole nationwide yon. Pero yung outside Metro Manila, medyo may mga nag-ano na. Medyo meron ng mga may nagtaas na. Gumalaw ng presyo. Yes. Oo. Sir, yun pong mga gagalaw on April 1, NCR din to and outside, sabay po ito? Correct. Tama yun. And dun po sa mga nag-abiso na, magkano daw po ang itataas nila? Halimbawa kahit sa kape lang, or sa noodles, or sa tinapay, kung meron man po na nag-abiso na. Well, ang tact ng mga manufacturers ngayon, no, hindi lahat ng produkto nila tinaas kagad. In tranches, no? Let's say, for this round, ito mga produktong napili nila from each category. For next round, depende kung ano yung sabihin ng next round. Could be 1 month from now, could be 2 weeks, could be 2 months, no? Another round, no? So another tranche. Ibig sabihin, ibang listahan naman ng mga produkto nilang gagalaw ng kaunti. Ayaw nilang masyado malaki ang sipa at baka maiwanan sila ng kalaban. At baka ang tao mag-shift to some other brand na hindi kanila. So this is a strategy, no? Na medyo dahan-dahanin at hindi naman sabay-sabay para may choice pang consumer. It's going to be a staggered, parang yung ginagawa po ng mga gasoline stations natin. Ganun po. Exactly. Correct. Sir, wala na pong atrasan yon. Talagang April 1 at sa mga susunod pang linggo, kung hindi din titigil yung sigalot sa Middle East. Well, kung matras ang US and Iran, yun, medyo the smoke clears, medyo, hindi naman kaagad, hindi naman automatic na magbabago ang kanilang strategy, no? Pero medyo mag-adjust sila. That's why hindi sila nagtodo-todo eh. Kasi kung bigla nag-stop ang conflict, paano na? Babalik nila sa dati, di ba? So medyo dahan-dahanin din nila dahil they don't know if and when the conflict escalates. Then they'll have to adjust, mas malaki ang adjustment siguro. Sir Steven, wala na daw ibang choice. Talagang papunta po talaga doon. I guess, kasi ang laki ng tinaas ng presyo ng crudo, no? Sobrang laki ng tinaas, no? Although that's only one aspect of their cost, no? But that's the biggest factor. For the distributors. Kasi when you distribute, that's all you do. You take the goods from one area to another, di ba? Lalo kung malayo ang central warehouse ng mga major manufacturers and distributors have to pick up from that central warehouse. We're talking outside Metro Manila. Isa lang yung transportation sa factors kung ba tataas yung presyo. Pero nirereklamo na rin po ba nila yung ilan sa mga halimbawa yung produkto na nai-import? Yes. Nobody wants to tell you. No manufacturer wants to tell you kung ano status nila. Kasi when competitors find out, siyempre, nako, ganun na pala yung competitor natin. Ito gawin natin, di ba? So nobody will tell you, no? Pero kumbaga, siyempre, they are alarmed na tapasok ba ang kanilang mga raw materials, no? And when you say raw materials, a lot of them, yung iba, may analyst na nagsabi nga, chemicals, no? Coming from these areas also, no? Sulfur and all that stuff, no? Medyo used in many products, no? Manufactured products, no? Isang major consideration which may adjust prices for these goods. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network
Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.